Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Berto. Taong 1990. Probinsya ng Sarangani. Sa isang liblib na baryo ng lungsod ng Sarangani, naninirahan ang binatang si Berto kasama ang kanyang pamilya. Si Satur, nakakatandang kapatid ni Berto at malapit sa kanilang ama na si Tatay Bernie. Isang albularyo at magaling na antingero si Tatay Bernie na minana ni Satur. Samantalang ang nanay nilang si Nanay Elise, iba ang pananaw sa buhay na minana naman ni Berto. Si Nanay Elise, isang relihiyosa at hindi ito naniniwala sa mga anting-anting, agimat, o anumang mutya na pinagkaloob ng kalikasan at para kay Nanay Elise, iisa lamang ang tagapagtanggol at tanging lalapitan ng mga tao, kundi ang Panginoon na may likha sa lahat. Ganun pa man, kahit taliwas ang paniniwala ni Nanay Elise, sinusuportahan naman ito ang panggagamot ni Tatay Bernie. Bata pa lamang, makikita na ang kaibahan sa dalawang magkapatid. Si Satur ay madalas sumasama kay Tatay Bernie, kaya pinagkaloob sa kanya ni Tatay Satur ang pangil ng kidlat. Samantalang si Berto naman, palagi lamang nasa tahanan. Masayang naninirahan ang pamilya ni Berto. Kahit na simple lamang ang kanilang pamumuhay, basta sila ay sama-sama at walang sakit. Ganun pa man, talagang sinusubok ng panahon ang katatagan ng isang pamilya. Oh, Bernie, saan ka na naman pupunta? Kakauwi nyo lang ni Satura. Aalis na kagad kayo. Bakit may hawak-hawak na naman kayo mga itak at buntot pagi? Tanong ni Nanay Elise. Napangiti lamang si Tatay Bernie sa kanito sinagot ang tanong ng asawa. Ay nako, ikaw talaga, Elise. Kahit kailan ang dami mong napopuna. Alam mo naman na para din naman sa ating kinabubuhay tong ginagawa namin. Tugon ni Tatay Bernie. Kaagad namang tumawa ng malakas si Nanay Elise. Seryoso itong tumitig sa asawa. Talaga lang nga. Pagkain ba talaga ang hanap nyo o mutya? Diretsahin mo na lang ako, Bernie. Huwag ka nang magpalusot. Magsisinungaling ka pa sa akin mauhuli din naman kita. Alam mo bang nagkukwento din naman sa akin si Satur tungkol sa mga ginagawa niya? Ay nako, nagsasawa na ako sa kasinungalingan mo. Wika ni Nanay Elise. Napatingin na lamang si Tatay Bernie sa panganay na anak. Nagkibit balikat lamang si Satur na tila sinasabing wala itong alam. Sumingit naman sa usapan si Berto na seryosong nakatitig sa kanila. Kung ako po sa inyo, imbis na maubos ang oras niyo sa paghahanap ng mutya magtrabaho na lang po kayo nang sa ganun, magkapera po tayo at hindi po tayo naghihirap. Sabat ni Berto. Malalim namang napapuntong hininga si Tatay Bernie. Sanay na ito kay Berto. Bakit, Berto? Anong tingin mo sa ginagawa namin ng kuya mo? Laro lang. Ay nako, hayaan mo na nga. Halika na, Satur. Pupunta na tayo sa bundok nang sa ganon. Baka tayo makauwi. Sayang lang ang oras natin kung makikipagtalo pa tayo. Wika ni Tatay Bernie. Inakbayan nito si Satur na may ngiti sa labi. Ngumiti lamang ang panganay na anak at tumingin kay Berto ng seryoso. Ikaw talaga, bunso. Kahit kailan masyado kang seryoso
Kaya hindi ka pinagkakalooban ni Itay ng mutya. Dahil hindi ka naman naniniwala eh. Wika ni Satur. Napailing na lamang si Berto sa sinabi ng kuya. Bahala po kayo kuya. Basta ako hindi po ako naniniwala sa kakayahan ng mga mutya na yan. Basta ang alam ko lang kuya, Diyos lang po ang may kayang kontrolin ng lahat eh. Tugon ni Berto. Hindi naman natumugon pa si Satur. Umalis na lamang ito kasama si Tatay Bernie at naiwan ang mag-ina. Anak, hindi ko masisisi kung bakit ganyan ang paniniwala mo kagaya ng sakin. Pero hindi mo dapat ituring na iba ang tatay mo. At wala din namang mawawala kung maniniwala ka sa mga binibitawang salita ng iyong ama. Pero ang akin lang, lahat ng kaloob ng kalikasan ay merong kapalit. Wala namang libre sa panahon ngayon, di ba? Wika ni Nanay Elise. Napaisip si Berto sa sinabi ng ina. Hindi alam ng binata kung ano ang gustong iparating ni Nanay Elise sa kanya. Pero isa lamang ang alam ni Berto. Nag-aalala lamang sa kanya ang ina. Habang lumilipas ang araw, mas lalong nagiging abala si Satur at Tatay Bernie sa pagtuklas ng mga bagong mutya at anting-anting na halos hindi na nananatili ng matagal ang mga ito sa kanilang tahanan. Sa paglipas ng mga araw, linggo, buwan at taon, bigla na lamang nanghina ang katawan ni Satur sa hindi malamang dahilan. Nag-aalala si Berto sa kalagayan ng kuya. Atay, bakit po hindi nyo gamutin si kuya? Di ba po manggagamot naman po kayo? Tanong ni Berto. Hindi pa nakakasagot si Tatay Bernie nang magsalita si Nanay Elise. Ito na nga bang sinasabi ko, Bernie. Dumating na ang araw na kinakatakot ko. Ayan, nakakuha nga ng mutya, pero kapalit naman ang buhay ng anak natin. Tandaan mo, Bernie, kapag si Satur ay nawala, iiwan kita. Wika ni Nanay Elise. Nagulat si Berto sa sinabi ng ina. Pero hindi naman niya ito masisi dahil kasalanan din ito ni Tatay Bernie. Ano ba yung sinasabi mo, Elise? Walang kinalaman ng mutyang nakuha ko sa nangyari kay Satur. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para gumaling ang anak natin. Tugon ni Tatay Bernie. Hinawakan nito ang kamay ni Satur. Malamya na ito at maputla. Tulad ng sinabi ni Nanay Elise. Makalipas ang ilang linggo, namatay nga si Satur. Kaya ang hawak nitong mutya ay pinagkaloob ni Tatay Bernie kay Berto. Ngunit dahil iba ang paniniwala ni Berto, tinabi lamang niya ang binigay ng ama na mutya. At gaya ng banta ni Nanay Elise, nang mailibing na sa huling hantungan si Satur, umalis ito at iniwan si Berto sa asawa. Labis na nasaktan ang binata sa ginawang pag-iwan ng ina. Doon na nag-umpisa ang galit ng binata sa ama. Sinisisi ni Berto si Tatay Bernie kung bakit nawala ang kuya at kung bakit sila iniwan ng ina. Sa paglipas ng panahon, tuluyang nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mag-ama. Hindi na sumasabay sa pagkain si Berto sa ama at palagi niya itong iniiwasan. Labis na tampo ang naramdaman ni Berto. Pero minsan ay nakokonsensya siya. Lalo na't sa tuwing sinusubukan ni Tatay Bernie na kausapin ang anak. Hanggang sa isang araw, nagulat si Berto nang makita ang isa sa mga nagpapagamot kay Tatay Berto. Kakaiba ang itsura nito. Gawin mo ang mga piniling ko sa'yo. Magdasal ka at bumalik ka sa talon kung saan ka nagkaroon ng sumpa. Bigkasin mo ang mga salitang nakasulat sa papel na binigay ko sa'yo.
Nang sa ganon, manumbalik ang dati mong anyo. Wika ni Tatay Bernie. Nakikinig lamang sa usapan si Berto at sa pagtingin niya sa nagpapagamot. Iba ang pakiramdam niya na para bang may mali. Salamat po, Mang Bernie. Susundin ko po ang mga sinabi mo. Ito po ang bayad ko sa iyo bilang kapalit ng pagtulong mo sa akin. Wika ng binata. Ibinigay pa kay Tatay Bernie ang isang supot na mga pera pero mabilis namang tinanggihan ito ni Tatay Bernie. Wag na. Saka mo na lamang ako bigyan kapag tuluyan ka ng gumaling. Hindi ko din matatanggap ang ganyang kalaking pera. Kahit panakusang bigay mo yan. Tugon ni Tatay Bernie. Muling nagpasalamat ang lalaki at umalis na sa tahanan ni Berto. Nang maiwan ang mag-ama sa tahanan, kaagad nagtanong si Berto sa ama. Atay, sino po ang lalaking yun? Mapagkakatiwalaan po ba siya? Iba po kasi yung pakiramdam ko sa kanya eh. Para bang may masama siyang binabalak. Wika ni Berto. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong ng anak, nakiusap si Tatay Bernie na makasabay ang anak sa pagkain. Anak, pwede bang sabay tayong magabihan? Hindi na kasi kita nakakasabay na kumain eh. Kahit ngayong gabi lang. Pagbigyan mo ko at hayaan mo ngayon lang ako makikiusap sa'yo. Wika ni Tatay Bernie. Pumayag naman si Berto sa pakiusap ng ama. Lingid sa kalaman ni Berto, yun na pala ang huling hapunan na makakasama niya si Tatay Bernie. Walang kaalam-alam ang binata na may nagbabadyang panganib. Kinagabihan, tahimik lamang na kumakain sa sala sila Tatay Bernie at Berto. Ni hindi man lang nagsasalita si Tatay Bernie. Ganon din ang binata. Matapos kumain, iniligpit na ni Berto ang kanilang mga pinagkainan. Nang makapagligpit na, pumasok na ito sa kwarto at ganon din ang ginawa ni Tatay Bernie. Ilang sandali ang lumipas. Sa kalagitnaan ng pagtulog, bigla na lamang nakarinig ng sigaw si Berto at kasa ng baril. Bigla itong napatayo sa higaan at agad-agad na nagpunta sa kwarto ni Tatay Bernie. Pagkapasok, nakita ni Berto mula sa mga mata ni Tatay Bernie na tila kinakabahan nito. Nababalot ng takot ang buong muka. Tumakas ka na, anak. Dumaan ka sa likod ng bahay na ito. Dalhin mo itong sulat at basahin mo na lang pag-alis mo dito sa bahay natin. Sige na, iwanan mo na ako. Iligtas mo ang buhay mo. Wika ni Tatay Berto. Bagamat nagdadalawang isip, kaagad na sinunod ni Berto ang sinabi ni Tatay Bernie. Papunta na sana si Berto sa likod ng tahanan. Pero nakasalubong niya ang mga taong pumasok sa bahay. Laking gulat ni Berto dahil armado ang mga ito. Bigla na lamang nagpunta sa kwarto ng ama. Sino po ba kayo? Anong kailangan niyo sa tatay ko? Tanong ni Berto. Ngunit hindi naman tumugon ang mga armadong lalaki. Bigla na lamang hinampas ng isa sa mga ito si Berto sa batok gamit ang baril. Kaya kagad nawalan ng malay ang binata. Hindi na alam ni Berto ang mga sunod na nangyari nang mawalan siya ng malay. Kinabukasan, nagising na lamang si Berto na masakit ang batok na para bang kumikirot. Napatingin ito sa paligid. Napaisip si Berto at inakalang panaginip lamang ang lahat ng nangyari sa kanila kagabi. Paglabas ni Berto, walang agahan na nakahanda sa lamesa gaya ng nakasanayan. Wala ding senyales na nagpainit man lamang ng tubig.
Doon na kinabahan si Berto at pakiramdam niya. May mali sa mga nangyayari. Pagpunta nito sa silid ni Tatay Bernie, doon niya lamang nakita ang mga dugo at magulo ang buong kwarto na sinyales na nagkaroon ng engkwentro. Doon na napag-isip-isip ni Berto na hindi pa naginip ang lahat. Nakita pa niya ang sulat sa ilalim ng mesa na binigay sa kanya ni Tatay Bernie bago siya tuluyang mawala ng malay. Dali-daling dinampot ng pinata at binasa ang nilalaman ng sulat. Laking gulat ni Berto nang mabasa ito. Berto anak, sa mga oras na ito ay paniguradong hawak na ako ng mga tauhan ni Aaron. Kung nabasa mo itong sulat ko, puntahan mo kagad si Tio Dan mo. Siya lamang ang nakakaalam kung nasaan ako. Tutulungan ka niya. Ito ang nilalaman ng sulat. Walang pag-aalinlangang nagpunta sa tahanan ng tiyuhin ang binata. Kaagad na sinabi ang mga naganap sa kanila at ang pagkawala ng ama. Wala namang bakas ng pagtataka sa mukha ni Chongdan. Tahimik lamang ito at bigla na lamang napatanong kay Berto. Uy bata, anong mutya ang hawak mo? Tanong ni Chongdan. Nagtatakang napatingin kay Chongdan ng seryoso si Berto. Naguluhan pa ito sa mga tanong na binitawan sa kanya ng tiyuhin. Pangil po ng kidlat. Bakit po, Chong? Nagtatakang tanong ni Berto. Hindi pa sapat ang hawak mong mutya. Mamayang gabi, pumunta ka sa dalampasigan. Bali-balita dito sa baryo na may lumalabas doon na isang kabaong at nagpapakita lamang yung tuwing hating gabi. Gawin mo ang lahat ng mga sasabihin ko sa'yo. May 3 anting-anting na nasa loob nun. Kunin mo kung ano ang iyong nais. Alam ko magagawa mo yon. Magpakatatag ka lang at siguraduhin mong makukuha mo kung ano man ang mutyang may pagkakaloob sa'yo. Tugon ni Chongdan. Kaagad napatulala si Berto. Lalo na nang sabihin ng tiyuhin na mag-isa siyang pupunta sa dalampasigan na malayo sa kabahayan. Hindi handa si Berto sa mga ganong gawain. Kaya may pag-aalinlangan sa isipan pero nang muli niyang maalala ang mga nangyari sa kanila ng ama. Pati na rin ang maisip na nasa panganib ito. Hindi na nagdalawang isip pa si Berto. Inalam nito ang mga dapat gawin sa mga oras na pasukin niya ang kabaong. Gaya ng mga sinabi ni Chongdan, nagpunta sa dalampasigan si Berto sa kalagitnaan ng gabi. Sobrang dilim ng paligid at nakaramdam ng takot sa puso si Berto. Para bang gusto na lamang niyang umuwi ng tahanan. Ilang sandali pa ang lumipas. May lumabas ngang kabaong sa lugar. Bigla itong nagbukas at kaagad pumasok sa loob si Berto. Kahit na sobrang bilis ng tibok ng puso dahil sa takot. Gawa ng kagustuhang mailigtas ang ama. Hindi na nagkaroon pa ng pag-aalinlangan si Berto. Gaya ng sinabi ng tiyuhin, meron ngang 3 mutya sa loob ng kabaong. Hindi alam ni Berto kung ano ang anting-anting na nasa harapan niya. Pero isa-isa niya itong hinawakan at sa paghawak niya sa una ay hindi ito makuha-kuha ni Berto. Para bang may malakas na puwersa na pumipigil sa kanya. Kaya kagad nitong sinubukan na kunin ang ikalawang anting-anting. Pero gaya ng nauna, hindi din niya ito makuha. Hinanap niya ang ikatlong anting-anting. Ngunit wala siyang nakita. Hanggang sa meron siyang napansin na maliit na libreta. Dali-dali niya itong kinuha at tumalon palabas ng kabaong. Napapikit na lamang si Berto dahil pumasok sa mata niya ang buhangin.
at sa pagmulat ng mga mata. Bigla na lamang nawala ang kabaong na kanina ay nakatayo sa kanyang harapan. Nagulat si Berto sa nakita. Napailing na lamang ito tsaka mabilis na bumalik sa tahanan ng tiyuhin. Magaling, nakuha mo ang libreta. Karapat dapat yan para sa'yo. Basahin mo yung maigi at aralin. Matapos ay magpahinga ka na. Dahil bukas na bukas din, sasanayin kita sa pakikipaglaban. At kapag handa ka na, pupunta na tayo sa lugar kung saan nila tinatago ang tatay mo. Wika ni Chongdan. Napatango na lamang si Berto sa sinabi ng tiyuhin. Dama pa din ng pinata ang kaba. Hindi sukat akalain ni Berto na makukuha niya ang libreta. Naalala pa nito noon pa man. Pangarap na ng kuya sa tour na makakuha ng libreta. Ngunit dahil sa kasamaang palad, hindi na yon natupad pa ng kuya dahil kapiling na ito ng Diyos. Matapos marinig ang mga sinasabi ng tiyuhin, nagpahinga na si Berto. Kinabukasan, madilim pa lamang ay ginising na ni Chongdan si Berto para magsanay. Sa umpisa ay nahirapan pa si Berto dahil wala naman itong alam sa mga bagay na yon. Matagal din na panahon ang ginugol ni Berto upang matutunan ang mga paraan ng pakikipaglaban, lalo na ang tamang paggamit ng libreta. Hanggang sa dumating ang hinihintay nilang araw. Pagtilaok pa lamang ng manok ay nag-ayos na ang magtiyuhin at naghanda na papunta sa lugar kung saan itinatago si Tatay Bernie. Habang nasa biyahe, hindi maalis ang kabang nararamdaman ni Berto. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na gagamitin niya ang pangil ng kidlat na ipinagkaloob sa kanya ni Tatay Bernie matapos mamatay ng kuya. Maging ang libretang nakuha sa dalampasigan. Ilang oras pa ang lumipas. Narating na nila ang lugar. Ngunit dahil hindi nila alam ang eksaktong lokasyon kung saan binihag si Tatay Bernie, nagtanong-tanong na lamang si Roberto. Lakarin nyo lang ang diretsong yan. Makikita nyo na ang talon na yung hinahanap. Mag-ingat kayo dahil nakita namin na may mga armadong mga kalalakihang nagpupunta doon. Bit-bit ng isang tao na may taklob ng sako sa ulo. Wika ng isang residente sa lugar na yon. Nagmamadali namang nagpunta sa talon ang magtiyuhin. Ngunit dahil wala silang nakita ni isamang tao sa talon na makarating sila, kaagad nagpasya ang magtiyuhin na maghiwalay ng daanan. Mas mabuti kung maghihiwalay tayo. Doon ka sa kanan. Ako dito sa kabila para mas mabilis nating mahanap ang tatay mo. Nang sa ganun makauwi din tayo kaagad. Wika ni Chongdan. Kaagad namang sumang-ayon si Berto. Dali-daling nagpunta sa maliit na kuweba si Berto. Samantalang si Chongdan naman sa kabila. Habang naglalakad papasok ng kuweba, namangha si Berto sa ganda ng kalikasan. Pero bigla na lamang nanlaki ang mga mata nang makita ang dalawang malalaking ahas. Tila may nilalaro ang mga ito na isang maliit na bato na kumikinang. Pinagpapasapasahan yon ng dalawang ahas. Hindi alam ni Berto ang gagawin ng mga oras na yon. Para bang natuod ang pinata sa kinatatayuan, lalo na nung lumapit ang dalawang ahas sa kanya. Nakatitig kay Berto na tila handa na siyang lunukin anumang oras. Hanggang sa ilang sandali pa ang lumipas. Bigla na lamang inihagis sa kanya ng isang ahas ang maliit na bato.
Kaagad naman yung nasalo ni Berto. Kahit na hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Matapos makuha ang bato, bigla na lamang naglaho na parang bula ang dalawang malaking ahas na nakita. Kasabay ng pagkawala ng mga ito, narinig ni Berto ang pagsigaw ni Tatay Bernie sa hindi kalayuan. Nang marinig ang boses ng ama, dali-daling hinanap ni Berto ang kinaroroonan ng tinig ng tatay. At nang makarating siya sa pinakadulo ng kuweba, nakita ni Berto ang duguang ama. Napapalibutan ito ng mga armadong kalalakihan. Nang mapansin ang presensya ni Berto, kaagad itong pinaulanan ng bala ng mga armadong kalalakihan. Mabilis na binuklat ng binata ang libreta. Doon ay nagsalita ito ng mga salitang Latin na nagmula sa tangan. Nagulat ang mga kalaban dahil tila hindi tinatablan ng bala ng baril ang binata. At sa bawat kilos nito, para bang kasing bilis ito ng kidlat kung maglakad at umiilag hanggang sa makarating kay Tatay Bernie. Kaagad niyang napabagsak ang napakaraming armadong lalaki. Dali-daling tinanggalan ng tali ang ama at niyakap ito ng mahigpit. Nagulat si Tatay Bernie sa lakas na pinakita ng anak. Hindi niya sukat akalain na magagawa ng anak ang bagay na hindi nito nais gawin. Nang mga oras na yon, tsaka lamang napagtanto ni Berto na importante sa kanya si Tatay Bernie. Habang magkayakap ang mag-ama, bigla na lamang may isang boses na umalingaw-ngaw sa kuweba. Laking gulat ni Tatay Bernie na naroon na si Aaron. "Ibigay mo sa akin ang tangan mo at makakalabas kayo dito ng buhay," wika ni Aaron. Dali-dali itong nagpalit ng anyo. Mabilis na kumilos si Aaron at sumugod para atakihin ang mag-ama. Sa pag-aalala sa anak, kaagad iniharang ni Tatay Bernie ang sarili at ito ang nasaksak ni Aaron gamit ang matutulis na kuko. Tay, bakit mo naman po ginawa yun? Pulang hiya ka. Sakim kong aswang ka. Wika ni Berto at hindi na napigil ang mapaluha. Hindi lubos maisip ni Berto na magagawa ni Tatay Bernie na ibuwis ang buhay para lamang sa kanya. Nagtataka pa si Berto dahil tinabla ng ama gayong sa kanyang pagkakaalam. Meron itong mutyang tangan. Lahat ay kaya kong gawin para sa iyo, anak. Hindi ko makakayang mapahamak ka nagdahil lamang sa akin. Tugon ni Tatay Bernie. Tay, lumaban po kayo. Huwag po kayong susuko. Gagawin ko ang lahat para makataos tayo dito. Muling wika ni Berto. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa mga mata. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay ng ama. Hindi ko na din naman kaya, anak, sa dami ng sugat ko sa katawan. Hindi ko na din magagawa pang makaligtas. Tandaan mo, bahal na bahal kita, anak. Wika ni Tatay Bernie habang tumutulo ang luha. Tayo naman Ano po bang sinasabi mo? Hindi ka pa mamamatay. Sa mga sinasabi mo parang mamamaalam ka na niyan. Hindi po ba may mga mutya kang tangan? Baka naman po may magagawa yung mga tangan mo. Tugon ni Berta. Sa puntong yon, napangiti lamang si Tatay Bernie kasabay ng pagpikit ng mga mata. Tsaka lamang napansin ni Berto na walang suot na kahit anong mutya ang ama. Kaagad na sinugod ni Berto si Aaron at naglaban ang dalawa.
Ilang sandali pa ang lumipas. Napatalsik ng aswang si Berto. Magkapareho lang kayo ng tatay mo. Mga mahihinang nilalang. Ngayon, isusunod na kita sa tatay mo. Wika ni Aaron. Akmang dudukutin na nito ang puso ni Berto. Bigla na lamang lumitaw ang dalawang malaking ahas. Hinarangan ng mga ito si Berto. Napaupo na lamang si Aaron dahil sa takot. Nagulat na lamang si Berto nang bigla na lamang lunukin ng isa sa mga ito ang aswang. Sakto naman ang pagdating ng isa sa mga tauhan ni Aaron. Galit na galit ito. Pinagbabaril ang dalawang ahas pero bigla na lamang nawala ang mga ito. Nang makita ng tauhan si Berto, bigla niya itong sinugod pero mabilis ang kilos ni Berto. Kagad sinakalang kalaban. Nang bitawan ito ni Berto, nag-aagaw hininga na ang lalaki pero hinayaan na ito ni Berto. Tumalikod na ang binata at nilapitan ng ama. Mamamatay ka na. Ihahatid kita sa impyerno. Sigaw ni Narding. Akmang kakalabitin na nito ang baril. Sakto naman ang paglitaw ng isa sa mga ahas. Gaya ni Aaron ay nilunok din ito ng buo. Kitang-kita ni Chongdan ang ginawa ng dalawang ahas. Matapos protektahan si Berto ay naglaho ang mga ito na parang bula. Matapos ang pangyayari, kaagad na pinagtulungan ni Berto at Chongdan si Tatay Bernie para gamutin pero nang pulsuhan ito ni Berto. Wala na talagang buhay ang ama. Sobrang lungkot ng naramdaman ni Berto. Lahat ng pagsisikap niya para mailigtas ang ama napunta lamang sa wala. Bagamat may pagsisisi sa puso ng binata dahil sa mga nagawa sa ama, ngunit alam ni Berto na iintindihan siya ni Tatay Bernie. Umuwi ng luwaan ang magtiyuhin. Hindi lubos maisip ni Berto na sa ganoong paraan magwawakas ang buhay ng ama. Nang papalabas na sila sa kuweba, naalala niya ang dalawang ahas, pati na din ang kumikinang na bato na pinaglalaroan ng mga ito. Nang kunin niyo ni Berto sa bulsa, nagulat na lamang siya na isa na lamang itong ordinaryong bato. Nagpasalamat na lamang ito sa dalawang ahas na tumulong sa kanya. Dali-dali nang umuwi ng tahanan. Hindi pa siya nakakabawi kay Tatay Bernie. Ngunit kinuha na ito sa kanya ng Diyos. Nang makarating kay Nanay Elise ang nangyari sa asawa. Habang nasa burol si Tatay Bernie ay dumating ito. Labis na humihingi ng tawad kay Berto. Para sa bagong simula, pinatawad ni Berto ang ina. Nang mailibing si Tatay Bernie ay sinama ni Berto ang mga mutya at anting-anting na tangan niya upang wala nang mawala pa sa kanya. Matapos mailibing ang ama, sumama si Berto kay Nanay Elise sa Maynila at nagsimulang muli. Sa kasalukuyang taon, may sarili ng pamilya si Berto. Palagi pa rin niyang kinikwento sa mga anak ang nangyari sa kanya sa nakaraan. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin malilimutan ni Berto ang mga naganap sa kanya. Nang minsan siyang mawalan ng kuya at ama. Nang dahil lamang sa kanilang mga tangan. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Godoy. Taong 1955. Lambunaw, Iloilo.
Ng mga panahong ito, kasama ni Godoy ang ama sa pagtitinda ng mga gulay sa merkado ng Lambunaw. Madaling araw pa lamang, umaalis na sila sa kanilang tahanan. Dala ang mga panindang nakakaro na hila naman ng kalabaw. Ito ang pangunahing hanap buhay ng mag-ama. Ulila na sa ina si Godoy. Tanging sila na lamang ng ama ang naiwan. 5 buwang gulang pa lamang ang binata nang mamatay ang ina at mga kapatid. At sa tuwing nagtatanong siya tungkol sa mga ito, ang tanging sinasagot lamang ng ama ay namatay sa sakit. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata na may mas malalim pang dahilan ang pagkawala ng kanyang ina at mga kapatid. Nagsimulang matuklasan ni Godoy ang lahat nang minsan niyang makita ang ama na nag-aalay ng buhay na hayop sa harap ng isang malaking puno ng akasya. Sa tuwing nangyayari ito, tila wala sa sarili ang ama. Hindi niya makausap ng matino. Palaging nakatitig sa malayo at kinabukasan. Babalik din naman sa normal. Ganito ang nangyayari sa loob ng ilang taon. Hanggang sa magbinata si Godoy, hindi pa din nagbabago ang kinaugalian ng ama. Umabot na sa puntong nagkaroon siya ng lakas ng loob upang usisain ito ng masinsinan. Atay, huwag niyo po sanang mamasamay na. Bakit po ba kayo nag-aalay ng buhay na hayop dyan sa puno ng akasya? Ano po ba talaga ang dahilan niyo? Tanong ni Godoy. Hindi mo na dapat pang malaman, anak. Ang mahalaga, buhay ka. Tugon ng ama na nagngangalang Pekto. Hindi tay. Kailangan kong malaman ang dahilan kung bakit kayo nawawala sa sarili tuwing sumasapit ang pagbilog ng buwan. At kung bakit kayo nag-aalay. May kinalaman ba to sa pagkamatay ni nanay at mga kapatid ko? Magsalita po kayo. Dahil hindi pwedeng habang buhay niyong itatago yan. Muling wika ng binata. Napabuntong hininga ang matanda. Alam niyang may punto ang anak. Sa bagay, tama ka. Panahon na nga siguro para malaman mo ang totoong nangyari sa mga kapatid at nanay mo. Tugon ni Tatay Pekto. Isinalaysay nito ang lahat ng kaganapan bago pa man sinilang ang binata. Nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo nang mangyari ang lahat. Nagkasakit siya habang pinagbubuntis ka. Umabot pa sa puntong kailangan kong mamili sa pagitan niyong dalawa. Siyempre, gusto kong pareho kayo makaligtas. Pero hindi yun kayang gawin ng mga doktor. Kaya kailangan kong pumili ng isa lang. Sobrang gulo ng isipan ko ng mga oras na yon. Ilang oras na lamang ang nalalabi. Kailangan ko na magpasya. Kung hindi, 2 kayo ng nanay mo ang mawawala. Wika ni Tatay Pekto. Sa pagpapatuloy ng kwento, nakaupo siya sa ilalim ng puno ng nara sa likod ng kanilang tahanan. Habang walang tigil sa pagiyak, nang bigla na lang may nagsalita. Bakit ka umiiyak, kaibigan? Pasensya ka na kung naabala kita. Pero baka sakaling may maitulong ako sa'yo. Wika ng tinig. Napalingon si Tatay Pekto. Nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng magarang kasuotan. Napatayo siya at hinarap ito. Salamat na lang sa pag-aalala, kaibigan. Pero sa palagay ko wala kang maitutulong sa akin. Kaya pakiusap, iwanan mo na lang ako mag-isa. Tugon ni Mang Pekto. Alam mo, kaibigan, handa kitang tulungan sa kung anumang problema ang kinakaharap mo ngayon.
Pero kung ayaw mo, hindi naman kita mapipilit. Tugon ng lalaki. Lalakad na sana ito palayo ngunit pinigilan siya ni Tatay Pekto. Sandali lang. Sa paanong paraan mo naman ako matutulungan? Tanong nito. Napangiti ang lalaki at nilingon si Tatay Pekto. Hindi ba nasa bingit na ng kamatayan ng mag-ina mo? Huwag mo nang itanong kung paano ko nalaman. Ang mahalaga, gusto kong sabihin mo sa akin kung handa ka bang tanggapin ang tulong ko. Muling wika ng lalaki. Paano naman ako magtitiwala sa'yo? Hindi ko nga alam ang pangalan mo. Wika ni Mang Pekto. Kaagad namang nilahad ng lalaki ang kamay at nagpakilala. Lucio, yan ang pangalan ko. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman kita lolokohin eh. Kaya kitang tulungan pero uunahan na kita. May kapalit ang gagawin kong tulong. Simple lang naman ang kapalit eh. Sumangayon ka muna at sasabihin ko sa'yo. Tugon ni Lucio. Kung talagang kaya mo akong tulungan, bakit hindi mo muna ipakita sa akin ang kaya mong gawin? Patunayan mo. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Kung ano man ang magiging kapalit ng pagtulong mo, handa ako doon. Wika ni Mang Pekto. Naglabas ng papel ang lalaki mula sa bulsa nito sa loob ng damit. Iniabot niya ito sa matanda at sinabing, "Pirmahan mo ang kasulatang ito gamit ang iyong dugo. Matapos mong gawin yon, dalhin mo ko sa mag-ina mo. Doon ko papatunayan sa iyo kung ano ang kaya kong gawin." Tugon ni Lucio. Hindi na nagdalawang isip pa si Mang Pekto. Dali-dali niyang kinuha ang papel. Kinagat ang dulo ng hintuturo at pinatak ang dugo sa papel. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Dahil matapos niyang gawin yon, naglaho na tila usok ang papel sa kamay. Anong nangyayari? Bakit bigla na lang nawala yung papel? Tanong ni Tatay Pekto. Tsaka na ipapaliwanag ang lahat. Sa ngayon dalhin mo muna ako sa mag-ina mo. Nang matupad ko na ang aking pinangako. Muling wika ni Lucio. Matapos ang pag-uusap, dali-dali silang pumasok sa silid kung nasaan ang asawa ni Tatay Pekto. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lucio. Hinawakan nito ang tiyan ng ginang habang nakapikit at may kung anong binubulong sa hangin. Maya-maya pa, naramdaman ni Tatay Pekto ang banayad na pag-ihip ng hangin sa saradong silid. Kasunod nito ang paghinga ng malalim ng asawa. Ilang sandali pa, inalis na ni Lucio ang kamay. Nilingon si Tatay Pekto at sinabing, "Tinupad ko na ang pangako ko sa iyo. Kinabukasan, tatayo ang asawa mo na parang walang nangyari. Kasabay nun, ang pagsasabisa ng ating kasunduan." Wika ni Lucio. Hindi lubusang maunawaan ni Tatay Pekto ang nangyayari. Ngunit may isang bahagi sa sarili na nagsasabing magtiwala sa lahat ng sinasabi ni Lucio. Kinabukasan, laking gulat ni Mang Pekto nang makita ang asawang nag-aayos ng kanilang hapagkainan. Tumingin si Mang Pekto sa labas ng tahanan. Nakita niya si Luciong nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya.
Dali-dali itong lumabas upang magpasalamat. Maraming salamat kaibigang Lucio. Ngayon, gusto kong tuparin ang ating napagkasunduan. Sabihin mo sa akin kung ano ang kapalit ng tulong mo. Wika ni Tatay Pekto. Napangiti na lamang si Lucio at sinabi ang kapalit. Simple lang naman ang gusto kong kapalit, kaibigan. Ang iyong katapatan. Gusto kong manggamot ka gamit ang kakayanang ipagkakaloob ko sa iyo. At sa bawat magagamot mo, madadagdagan ang lakas mo. Ngunit sa bawat pasyenteng tatanggihan mo, isa sa mga anak mo ang mawawala. Kapag tumanggi ka, nangangahulog ang hindi ka tumupad sa ating kasunduan. Kaya babawiin ko ang pangalawang buhay na pinagkaloob ko sa asawa mo. Babalik ka sa dati kung saan kailangan mong mamili sa buhay ng asawa at anak mo. Tugon ni Lucio. Wala nang magagawa pa si Tatay Pekto. Kaya naman tinanggap niya ang kahilingan ni Lucio. Doon lamang napagtanto na isang maharlikang engkanto ang kaibigan. Handa akong ialay ang lahat para sa pamilya ko. Pero paano ako manggagamot? Hindi nga ako marunong manghilot Tanong na matanda. Hindi mo kailangan ng karanasan dahil sa susunod na 5 araw, darating sa iyo ang kakayanang sinasabi ko. At kasabay nito ay ang pinakauna mong pasyente. Sundin mo lang kung ano ang sasabihin ng boses na gagabay sa iyo. Huwag kang mag-alinlangan dahil ito ang magtuturo sa iyo ng mga dapat mong gawin. Sa ngayon, tamasahin mo muna ang pinagkaloob kong pagkakataon sa asawa at anak mo. Dahil pagdating ng sinasabi kong araw, hindi mo na silang magagawa pang kausapin. Magpapaalam na ako. Magpapakita na lang ako sa iyo sa oras ng pag-aalay. Muling wika ni Lucio. Kaagad itong naglaho matapos sabihin kay Tatay Pekto ang nais niyang kapalit. Inilihim niya ang tungkol kay Lucio. Ngunit hindi akalain na matandang matutuklasan ito ng asawa. Pagsapit ng 5 araw, laking gulat ni Tatay Pekto nang may biglang kumatok sa tahanan. Binuksan ito ng asawa. Tumambad sa kanila ang mag-asawang may kasamang bata. Maga ang mga binti at puro sugat ang balat. Nakiusap ang mag-asawang tulungan sila. Itinanong ni Mang Pekto kung sino ang nakapagsabi sa kanilang pumunta sa kanya. Ayon naman sa mag-asawa, isang matandang babae ang nagsabing puntahan nila si Tatay Pekto. Alam ng matanda na ito na ang sinasabi ng kaibigan na unang pasyente. Kaya dali-dali niya itong pinapasok at hiniga ang bata sa mahabang upuan sa kanilang sala. Tinanong ng asawa si Mang Pekto. Ngunit hindi ito sumasagot. Kailangan nila ng tulong, Naida. Sa ngayon huwag ka munang magtanong. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat pagkatapos kong gamutin ang batang ito. Wika ni Mang Pekto. Gagamutin, Pekto. Kailan ka pa naging manggagamot? Alam mo ba ang ginagawa mo? Tanong ni Nanay Naida. Huwag ka ng maraming tanong. Hayaan mong gawin ko ang dapat gawin. Maupo ka sa isang sulok at manood. Mamaya ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Tugon ni Tatay Pekto. Tumahimik na lamang ang ginang at pinanood manggamot ang asawa. Sa hindi maipaliwanag na dahilan,
Tila kusang dumarating ang mga bagay na kailangan na matanda. Bigla na lamang itong nagpapakita sa kanya. Kagaya ng mga halamang ugat, mga dahong maaari niyang itapal sa katawan ng pasyente. Ilang sandali pa ang nakalipas. Naupo na si Tatay Pekto. Tinignan ni Nanay Naida ang pasyente. Nakita niyang maaliwalas na ang mukha nito. Natanggal ko na ang parusa ng engkanto sa kanya. Pag-uwi, mag-alay kayo ng kahit ano sa likod ng bahay nyo. Magtiri kayo ng 12 itim na kandila. Hayaan nyo itong maupos. Matapos nyong gawin yun ay ibabalik na sa dating sigla ang katawan ng iyong anak. Bili ni Mang Pekto sa mag-asawa. Matapos ang pag-uusap ay kagading lumabas ang mga ito. Hindi pa din naniniwala ang asawa ni Mang Pekto na nanggagamot na ito. Ngunit nang sumunod na araw, bumalik ang mag-asawa. At sa pagkakataong yun, kitang-kita ng dalawang mata ni Nanay Naida kung paanong maglakad ng maayos ang batang ginamot ni Tatay Pekto. Anong ginawa mo, Pekto? Paano mong napagaling ang bata? Tanong ni Nanay Naida. Ito ang naging kapalit ng kaligtasan nyo ng anak natin. Kailangan kong manggamot. At kapag hindi ko yun nagawa, isa sa inyo ng mga bata ang mawawala. Tugon ni Tatay Pekto. Hindi na nagtanong pa si Nanay Naida. Tinanggap na lamang nito ang katotohanan na isa ng manggagamot ang asawa. Sa paglipas ng ilang buwan, isinilang na si Godoy. Naging masaya ang pamilya dahil sa pagdating ng bagong miyembro. Ngunit hindi nila inaasahan ang sakunang paparating. Ito ay nang minsang may nagpunta sa kanilang tahanan. Iniinda ang sikmura. Ilang araw na itong suka ng suka at halos hindi na din kumakain. Ayon sa mga kasama ng pasyente, ipinatingin na nila ito sa ibang manggagamot. Sinabing nakulam daw ito. Kaagad tinignan ni Mang Pekto ang pasyente. Kinumpirma ang unang sinabi ng manggagamot na una nilang nilapitan. Totoo nga ang sinasabi nyo. Medyo mahihirapan akong gamutin ang taong ito. Wika ni Mang Pekto. Ilang minuto lamang ang nakalipas simula nang gamutin niya ang pasyente. Wala pa ding nakitang pagbabago sa kalagayan nito. Ilang beses na niyang pinaulit-ulit ang ritual. Ngunit imbes na gumaling, tila mas lalo pang lumalala ang kalagayan ng ginagamot. Dahil sa mga kabiguan, tila nakalimutan na matanda ang mga nakapaloob sa kanilang kasunduan. Sinabihan nito ang kaanak ng pasyente na iuwi na lamang ito dahil maging siya ay wala nang magagawa. Pasensya na. Huwag sana kayong magagalit sa akin. Pero kahit anong gawin ko, sadyang hindi ko kayang pagalingin ang anak niyo. Mas mabuti pang iuwi niyo na lang siya. Bigyan niyo ng maayos na lamay. Wika na matanda. Nagalit ang mga kaanak nito sa kanya. Puro mabibigat na salita at panglalait ang inabot ng matanda. Tinanggap niya ang mga masasakit na salita ng mga ito. Kinahapunan, habang nagpapahinga, nakita ni Tatay Pekto ang panganay na babae. Nakikipaglaro ito sa pangalawa. Habang si Nanay Naida naman, kalong-kalong ang sanggol na si Godoy. Masaya ang mga anak na mga sandaling yon nang bigla na lang natumba ang panganay na anak.
Dali-dali siyang tumayo upang lapitan ang bata. Ngunit huli na, dahil bigla itong kinain ng lupa. Magkahalong kilabot, lungkot at galit ang nararamdaman ng mag-asawa ng mga oras na yon. Ngunit mas lalo pang tumindi ang sakit nang makita nilang nawalan ng malay ang ikalawa nilang anak. Dali-dali itong binuhat ni Tatay Pekto at saktong pagpasok sa tahanan. Bigla namang nangisay ang katawan ng bata. Matapos yon, unti-unting nagbago ang kulay ng balat nito hanggang sa tuluyan na maging kahoy. Halos hindi makakilos sa kinatatayuan ang matanda. Isa-isang naglalaho sa harapan niya ang mga mahal sa buhay. Dito na naalala ni Tatay Pekto ang kasunduan nila ng engkantong si Lucio. Dali-dali siyang lumabas ng bahay upang puntahan ang asawa at ang sanggol na si Godoy. Ngunit nang makarating si Tatay Pekto sa bakuran, nakita niyang nakatayo si Lucio sa tabi ng asawa. Mukhang hindi ka tumupad sa ating kasunduan, kaibigan. Ngayon, kailangan kong kunin ang kapalit nun. Kagaya ng napagkasunduan natin. Pero huwag kang mag-alala. Dahil iiwanan ko ang bunso mo. At kailangan mong mag-alay tuwing kabilugan ng buwan upang manatili siyang buhay. Wika ni Lucio. Kinuha nito ang sanggol sa kamay ng ginang. Itinarak ang isang kamay sa dibdib ng asawa ni Tatay Pekto. Balik tayo sa kasalukuyan. Ito ang dahilan kung bakit nawala ang mga kapatid at nanay mo. Dahil pinili kong mabuhay kayo pareho ng nanay mo. Pero ang hindi ko alam, ganun pala ang mangyayari. Pero hindi ako nagsisisi sa pasya ko. Alam kong may dahilan ng Panginoon kung bakit niya binigay sa akin ang pagsubok na ito. Dagdag ni Tatay Pekto. Halos hindi makapaniwala si Godoy sa sinabi ng ama. Ngunit ng gabi ding yun, si Godoy mismo ang nakasaksi ng lahat. Saktong kabilugan ng buwan at oras ng pag-aalay. Nakatayo lamang si Godoy sa likod ng ama habang hinahanda nito ang altar. Maya-maya lang, ipinaabot ng matanda ang kambing na gagamitin nila sa pag-aalay. Itinali ni Tatay Pekto ang mga paa nito at sinimulang gilitan ng leeg ng kambing. Matapos yon, iniwanan nila ito at nag-antay ng ilang minuto. Nanlaki ang mga mata ni Godoy nang makita ang mga nakakatakot na nilalang na naglalabasan sa puno ng akasya. Isa-isa ang mga itong pumilas ng laman ng alay na kambing. Unti-unti, hanggang sa tuluyan ng walang natira. Kung hindi ako mag-aalay, anak, ikaw ang pagpapiestahan ng mga nilalang na yan. Wika ni Mang Pekto. Bakit hindi nyo na lang po ako hinayaang mamatay noon, tay? E di sana buhay pa si nanay at mga kapatid ko eh. Tugon ni Godoy. Ito ang kahilingan ng nanay mo. Ito din ang kagustuhan ko. Kaya kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ko pinagsisisihan ang naging pasya ko. Muling wika na matanda. Naglakad na ito palayo. Nang mga sandaling yon, iniisip ni Godoy na siya ang dahilan ng lahat ng kamalasan sa kanilang buhay. Kaya naisip ng binatang magpakalayo-layo. Iniwanan nito ang ama. Namuhay sa malayo. Maraming taon ang ginugol ni Godoy sa paghahanap sa sarili.
At nang bumalik ito sa lugar, masamang balita ang sumalubong sa kanya. Papalapit na ang binata sa tahanan. Nagtataka ito kung bakit panay ang tingin ng mga tao sa kanya. Nang marating niya ang kanilang bakuran, napansin itong napakakapal ng damo. At halos isang talampakan na ang tumpok ng mga tuyong dahon sa paligid. Hanggang sa pumasok na ang binata sa tahanan. Nakita niyang puro agyo na ito ng gagamba. Dali-daling lumabas si Godoy at tinignan ang puno ng akasya. Halos gumuho ang mundo ng binata nang makita ang kalansay ng isang taong nakabitin sa sanga. Kilala ni Godoy ang kasuotang nakadikit pa din sa bangkay. Kalansay ito ng ama. Hindi napigilan ng binata ang sarili. Nagsisigaw ito at pinaghahampas ang puno ng akasya, kung saan mismong nakabigti ang ama. Ikaw ang may kasalanan lang lahat ng ito. Magpakita ka sa akin. Kung talagang malakas ka kagaya ng pinakita mo sa tatay ko, magpakita ka, harapin mo ko. Walang hiya kayong mga engkanto. Mapagsamantala kayo. Pinagsamantalahan niyo ang kahinaan ng tatay ko. Sigaw ni Godoy. Pilit siyang inaawat ng ilang kapitbahay. Ngunit hindi nila ito magawang pigilan. Hinayaan na lamang nila si Godoy hanggang sa kusa itong kumalma. Matapos yon, kinausap nila ito at pinaliwanag ng mga kapitbahay ang mga nangyari. Maging ang dahilan kung bakit hindi nila ibinaba ang bangkay ni Mang Pekto. Ayon sa mga nakakita, isang malaking sawa ang nakabantay sa katawan na matanda. Nang makita nila itong nakabitin sa sanga ng puno. Natakot ang mga tao, kaya hindi na nila ito pinakialaman. Dito lamang napagtanto ni Godoy na si Tatay Pekto kinuha na ng mga engkanto sa puno ng akasya. Nagpapasalamat ako sa nagpadala ng ating kwento. Grabe no, ang nakuha ko lamang sa kwentong ito. Dapat ay maging maingat tayo sa ating mga kahilingan. Dapat ay marunong din tayong sumunod sa kasunduan. Kung sinunod lamang ni Tatay Pekto ang kasunduan nila ni Lucio at nagtiwala siya sa kakayahan nito, malamang hindi yon nangyari sa kanyang pamilya. Maging sa kanya. Kayo, anong nakuha nyo sa ating kwento? Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.